So dito dahan-dahan lang hangga't maaari. Hindi nyo tutusukin. Hangga't maaari pa konti-konti lang yung bawas ng plastic, no. Ayan, kung mapapansin nyo dito, ayan, pumipindot na siya. Umiilaw na eh. Ayoko talaga nung ganitong procedure na bubutasin mo yung base kasi permanent na yan unless makakita ka ng ano. Oof! Yun! Good guys, nandito po muli si Daddy Bean at maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. So, hindi ko mapigilang i-share ito guys, no. Itong isang unit na to kasi ngayon ko lang ito ginawa sa isang mod, no. Ang kwento kasi nito, may dumating na isang customer na may dalang ano to, Origin SE. Okay. And ang sinabi niyang problema niya ay hindi nabubuhay ang unit. So tinesting ko, hindi nga umiilaw. Pero ang isang napansin ko yung itong power button niya ay hindi gumagalaw. Ibig sabihin hindi siya nagpipindot. Naka-stuck lang siya. So ang kwento pa niya, nabagsak yung mod. Okay, nabagsak kaya nag-stuck. And nung mabagsak kasi niya, nagkalasan. I mean, lumabas siya dun sa, para kasing isang buong ano yan guys, parang isang buong module na isinusuksok dun sa loob. Isang buong assembly na parang, ito parang cup, itong base na to, na bakal. Alo yan. Masyado siyang masyadong masikip. Pero sa oras na nalaglag siya, tingin ko madali siyang kumalas, no? Pero kapag medyo luma na yung unit, na experience ko na pwedeng madikit din yung pinakang system niya diyan sa pinakang pinakang casing. So sinubukan ko siyang baklasin pero hindi ko matulak kasi sumasabit ito guys, itong area na to. So lumulubog siya dyan. So pag sinilip mo siya sa ibang angle, nakalubog siya. So nahirapan ako. And sinabi ng customer, gawin mo na lang kuya kung ano yung pinaka the best. Sabi ko, kung halimbawa babaakin natin yung unit, masisira yung cosmetics. Pero merong isang solution. Kasi pag biniyak mo yung unit, di ba, bukod sa masyadong delikado, baka may tamaan tayong vital parts. Pwede ring papangit na ng todo yung unit. So sabi niya, anong naisip mo kuya? Pwede natin kako na ukitin itong part na to. Yan, pwede kong i-grinder yan kako. Kaya ginuhitan ko siya. Sinabi ko sa kanya na yun yung isa sa mga pwedeng gawing paraan, no, para matanggal natin yung switch sa pagkakatrap dyan. Kasi kahit anong gawin ko talaga, hindi ko alam, inilulubog ko na, ibinabalik ko. Kung mapansin nyo, binaklas ko na dito sa area na to yan. Nakaangat na yung niya, pero ayaw pa rin. So, eto, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya nagawa. And pumayag naman si customer na ganun yung gawin. No? And gusto kasi niyang magamit na kaagad. Actually, ito binigay lang daw sa kanya, no? And yan, subukan na natin panoorin to guys, no? Para tingnan natin kung may matutunan tayo dito. Bali, ngayon ko lang kasi talaga ito nagawa. So, panoorin natin. I mean, ngayon ko lang ginawa. Ito, na-inspect ko siya and sinubukan kong lagyan siya ng mark kung saan ko siya iga-grinder. And may natuklasan ako dyan guys. Akala ko sobrang kapal niyang metal na yan. Pero tingin ko kahit simpleng tools magagawa niya to. No? Ayan. Chine-check ko yung area kung saan iga-grinder natin siya. Ayan. I think subukan natin i-focus ito, no? Ayan. Ang ginamit kong grinder guys yung yung diamond, no? Parang diamond na
Nakakaukit siya pero pa konti-konti. Parang chinichip lang niya pa konti-konti yung metal. And may napansin ako dito, ito pakita ko sa inyo. Sobrang nipis nung ano, ayan oh, halos naubos ka agad niya. Parang coated lang yung metal niya, yung aluminum niya parang coating lang. Akala ko nung una sobrang kapal ng metal nito. Kita niyo ba? Halos ma-expose ko na kaagad yung ano, parang plastic na kaagad yung nakikita ko. So, ibig sabihin, kahit ano, no, narinig. Ibig sabihin, kahit nail file, pwede. O kaya yung kikil. No, lagyan nyo na lang ng tape yung area kung saan ayaw nyo siyang masugatan. No, kahit yung ano, yung button, pwede nyo lagyan ng protection para hindi delikado. Ito kasi, kahit pa paano, mabilis ito. Itong ginagamit kong grinding tool na to. Isang mapansin nyo dito, nakaano na kagad siya, na-expose ko na yung area na gusto kong makuha. Ayan o. Kita nyo ba? Medyo lumalabo na konti. Medyo pinabilis ko na to. And iniiwasan ko dito guys yung ano, yung pinakang button niya na masira. Kasi kapag nasira yung button or nasunog nitong grinder, pwedeng magka-issue din siya. So hanggat maaari, iniiwasan kong madali yung button. Pero ini-expose ko tong area na to para yung button makawala dun sa pagkakaano. Ito ko papakita natin. Para makawala siya dun sa pagkakakulong niya dun kasi naipit siya eh, kaya ayaw niya lumaro. So parang ayaw mabuhay ng unit kapag ganun kasi hindi mo nga siya makontrol, hindi mo mapindot, no. So dito parang sinusubukan ko lang sungkit-sungkitin yung area na yan. May board sa ilalim yan guys, so medyo careful tayo, no? Baka masungkit ninyo yung board, so ingat-ingat. So dito dahan-dahan lang hanggat maaari, hindi nyo tutusukin, hanggat maaari pa konti-konti lang yung bawas ng plastic, no. Ayan, nakita ko na yung tatanggalin natin. Manipis lang talaga yung ano eh, yung aluminum, sobrang nipis lang. Siguro parang nipis siya ng ano, alam niyo yung ano, yung aluminum, yung tin can ng ano, ng Coke. Parang ganun siya, parang aluminum ng Coke in can. Ganun kanipis. Sobrang nipis talaga. Ayan, kung mapapansin nyo dito, ayan, pumipindot na siya. Umiilaw na eh. Kita nyo ba? Umiilaw na siya. And dito, nililinis ko na lang yung area na yan na ating pag-anon. And lalagyan natin ng sticker kasi para hindi naman makita yung binungkal natin. Pumayag naman si customer dyan kasi siya rin mismo ang nag-ano. Sige kuya, gawin mo na. Para may magamit na ako, sabi niya. May consent niya. Pero sa akin talaga, ito yung I think pinaka the best na ano. Kasi mahirap talaga. Naipit siya ng todo eh. Gustong-gusto na niyang gamitin. Halos nakuha ko na yung ano, napalutang ko na yung button dito. Kasi natanggal ko na yung mga nakaharang na plastic sa kanya, yung pinag-ipitan. Yan, kita nyo. Pumipindot na siya ng maayos dyan. Kita nyo ba? Hindi lang magandang tingnan, syempre. Kasi binungkal nga natin para makawala siya dun sa pagkakakulong niya dun. So, natrap talaga siya. And dito, I think ibabalik na natin to. Kasi chinek ko yan dahil kailangan. Akala ko kasi kaya kong iangat siya. Simple lang naman talaga mag-angat niyan. Pag normal yung kapit ng unit, hindi natatrap itong button. Itutulak mo lang siya sa ilalim ng bahagya or pwede mong i-pull siya. Tatanggalin mo lang yun. Ito, nagugupit na ako sticker. Tatanggalin mo lang yung pinakang may magnet na yun, yung ibabaw. May mga pwede ka ng pagkuhanan doon, pwede mo nang sungkitin pahila. Or pwede mo ring itulak doon sa ilalim. No? Yung mga hindi matitilos na bagay lang. Pwede. And madali lang kahit doon sa ibang mga units na nabaklas ko na ganito.
Hindi naman siya sobrang ano, pwede initan mo lang ng konti. Since bakal naman yung pinaka ano niya. Initan mo ng konting hot air, tapos itulak mo. Lumalabas talaga siya ng mabilis. Wag lang mali. Kasi ang pagkakasabi pala niya dito guys, tingin niya na baliktad niya yung button. Yun ang nakikita ko rin na pwedeng baliktad nga yung pagkakalagay ng button or basta may sumabit sa loob. Kaya hindi makawala yung button dun sa pagkakalak. And dito, sa totoo lang, pwede ko nang bunutin yan eh. Kasi nakawala na yung button. Pero hindi ko na ginawa since yun na lang naman yung aim natin, yung lalagyan na lang natin siya ng ano. Ito binabalik ko na. Yung pinakang ano niya, deck, atomizer deck. Naibalik ko na yung mga tornilyo dyan. Yan. Gustong gusto ko lang i-share ito nung nakaraan. Sabi ko ngayon lang kasi ako naka-encounter nito. Ngayon lang ako nag-grinder ng ganito. No? Ngayon makita nyo. Okay na siya. And malinis naman yung ano. Ito, pakita natin. Ayan, ganyan lang siya. Kahit pa paano hindi naman nalata. Oh. Diba? Yun. Okay na to. And nagamit na rin ng customer pagkatapos nung nating assemble ulit. And ewan. Pero sa totoo lang, ayoko talaga nung ganitong procedure na bubutasin mo yung base kasi permanent na yan unless makakita ka ng ano, ng pwedeng pampalit na casing, no? Ayan, katulad niya, no? Nilagyan na lang natin siya ng sticker. 'Di ba? Okay, pero at least nagawa naman yung unit. Masaya naman si customer dahil may nagagamit na siyang mod unit na pwede niyang mahipak and yun. Sana may na-share tayo dito, no? And abangan nyo po rin yung mga iba nating post, yung mga trending news and yung iba pang mga bagay-bagay na na-encuentro natin, no? Kagaya nito. Ngayon lang ako naka-repair ng ganito na kailangan mong i-grinder yung area na yun para lang makawala yung button sa pagkaka-stock, no? And okay. So, ito po muli si Daddy Bean. Sana may mapakinabangan kayo sa mga na-share natin na to. Subscribe kayo sa ating channel. And 32,000 subscribers and still going. Maraming salamat. Yun, ingat po. Bye-bye. Oof!